So, good day everyone, good day sir. Our topic for today is all about causes and characteristics of burns, scalds, and frostbite. So, first is what is burns? Burns is an injury to other organic tissue primarily caused by heat or due to radiation. So, pag moingon tag burns, ang nakakause gid sa burns is kanang mga hot objects nga atong touch or accidental nga makuan sa atong skin nga maka-damage siya. Then sa electricity kanang makurintihan. Sample lang makurintihan. So kasagaran sa nakurintihan is naay uban mamatay na tungod sa burns nga na over na. Then friction or contact with chemicals. So sa chemicals like anang mga acids mga makadaot sa ato ang panit no. Then next is causes of burns. So first is fire, electrical current, sunlight or other sources of UV radiation including tanning beds. So kana sa sunlight, example na is kanang sunburn. Then hot metal, kanang mga init nga mga bakal or like anang basta init siya. Then chemicals. So sa chemicals, drain cleaners, acids like gasoline. So sa gasoline, so makakos na siya og burns. Although dili siya ingon nga grabe ka kuan nga burns, but maka-damage siya sa skin. And paint thinners. So radiation, kana sa radiation is kana sa mga X-rays. So makakos na siya og burns gyapon. Then hot steam or liquid. Hot steam or kanang mga ininit no, or kanang pag magpabukal ta kanang singaw niya pag abre na to, so kanang musingaw nga aso, so mana na siya hot steam. Next is what are the types of burns. So first is thermal burns. So makita nato diya sa screen na ay takore. So mana siya ang cause sa thermal burns. So chemical burns kanang mga acids no niyan na dere sa ubos makita. Then sa mechanical burns, sa mechanical burns example yan is kanang sa mga sakyanan na makita nato sa babaw na example dia kanang heat nga gikan sa sakyan nga overheat ang basta labaw na sa makina or sa tambutso man lang kana grabe na siya kainit. Then electrical burns, so sa kuryente. Then sa radiation burns and cold burns. Sa cold burns, anong ma-over o ka-expose imuhang parts of the body nga dito sa cold area nga mapil na to nga medyo mamaknit siya no pag ma-expose na siya. Then pero wala pa ko nakatry ko ana but kasalang pero nawala raman to. Next is thermal burns. This source is divided into two categories: dry thermal and wet thermal injuries. So first is dry thermal will involve flames, very hot objects and radiant heat. So kanang giingon ako nga sa tambutso sa sakyanan no, init ba yung kaya na pag labaw na sa motor, so madapli na sa imuhang panit ay automatic puti ang gawas. Next is wet thermal will involve steam and hot liquids. So kung mo na sa katong sa takore ng hot liquids or sa ininit na steam has the capacity to carry 4,000 times more heat than dry air. Inhalation of hot smoke or gases will cause the airways to swell and could result in a compromised airway. So next is mechanical burns are caused by when a person's skin gets cracked off after coming in contact with hard objects such as floor or the road. The combination of heat, blunt trauma, and high speed makes mechanical burns worse. So sa mechanical burns kana sa like anang sa scene mapasok ta sa scene no, medyo mainit yun na siya. Then kanang sa road init ba yan na
Next is electrical burns. Electrical injuries can be classified into 3 groups. 3 electrical injury, kanang makurintihan. Next is arc burn, kanang sa welding machine, di ba, na ay mapasok ta ana kanang iyang kidlap-kidlap. And electrical thermal burn. True electrical injury occurs when the electricity passes through the body after contact with an electrical conductor. Next is radiation burns. So radiation burns are most commonly seen in those who receive radiation therapy for neck, head, then sa breast and skin cancer. This is also known as radiation dermatitis, and symptoms of this usually easy to treat. So sa radiation kanang mga sa ultraviolet rays or sa X-rays, so makakos na siya og burns. It's either sa neck, sa head, laban na sa breast kanang sa X-ray, or pwede po siya makakos og skin cancer, and easy siya makatreat og kanang mga skin infections bitaw, like anana. Then sa cold burns takes place when a person is exposed to ice for prolonged periods. So pag ma-expose imohang lawas sa or sa kamot man lang sa bugnaw nga mga area kanang medyo dugay-dugay gyud, so makakos na siya og cold burns, mamaknit na siya, no. Then this shouldn't be confused with frostbite. So sa frostbite kasagaran is ang nerve mangod ana is nagka-damage mo, nang medyo ang uban na muko na makita nato sa kon is nagkabukol-bukol na siya. Then ang ending ana is makos na siya og frostbite. Pag abot na sa frostbite is malagom na siya, then mubuto. Ang ending ana is putol ang kamot, kay damage naman siya, ma-damage siya. So kailangan siya putlon, kay siyempre di na siya makuan, kay di na siya maulian, kay nerve ang na-damage yun niya. Then next is the classification of burns. So there are 3. Then first degree burns are the ones that affect only the epidermis, which is the outer layer of the skin. So makita nato sa picture. So ang ma-damage lang is ang kanang pinaka babaw nga panit, pinaka outer layer. Way labot ang dermis area, ang epidermis lang. But sa second degree burns affected the epidermis as well as the dermis, which is lower layer of the skin. This cause redness, swelling, pain, and blister. So sa second degree is apil na ang dermis area. So dili lang katong sa first degree is ang dermis, epidermis lang man. Sa second degree is dermis area na, apil na ang kuan na siya, mo na siya mapaknit. So the cause of redness kanang mupula, then swelling kanang mapaknit bitaw. Pag kuan nimo is maputi na, makita ang puti nga area sa skin. Then tungod na siya sa kanang sa blisters, kanang magbugol-bugol, magtibugol nga na magtubig. So pag mapaknit na siya, ang resulta na is swelling and pain. So hapdos gina siya. Then next is the third degree burns. Third degree burns affect all the layers of the skin, including the fat layer situated beneath a human being's skin. So sa third degree is apil na gid siya na epidermis, dermis, and subcutaneous. So damage na apil ang, kung nakuan pa na is naapil na sa unod, no. Then the skin could appear leathery in these cases and could have a black, white, or brown hue. So ang color ana is mulagom, ang uban is magputi, then brown. So mo na sa third degree burns. So kailangan siya og treated or medical
medical assistance. Yan na. Next is complication of burns. Complication of burns is, first is scarring. The rest of scarring can be reduced by using sunscreen on the affected area every day or through the application of an ointment. So scarring kanang magka-scars, but na mga ingon pa dili sa definition is pwede siya ma-prevent by using sunscreen or kanang mga ointment, ointment na makawala sa scars. Then next is infections. Wounds from burns could get infected and one should immediately call for medical care if their burn injuries have blisters that turn into infections. So, ang samad pag masubrahan siya sa burns, masubrahan siya sa paso, like parang pag blisters, no, iba magtibugol na siya, pag paknit ana, then ang uban ang kasagaran na siya is dali na siya ma-prone sa infections. Like anang mudako ang samad. Pero pare sa tiil, pag medyo dako gid siya nga samad, then makos siya og kanang samad na gid siya, di ba? Wounds, then ang uban ana is i-adapt po na siya og parang unsa na medyo malata na siya, di ba? Nay anana nga mga samad ganang dakpo na siya kay diabetic ang isa ka tawo, so dakpon siya infectionon, may infections, so kasagaran ana is putlo na lang yun. Then next is heat stroke and heat exhaustion. If you are experiencing a heat stroke or heat exhaustion, you could have headaches, kanang paglabad sa ulo, or experience muscle pain. So, pamaulan. Anong mga sakit sa mga muscle. Then, confusion and dizziness. Kanang medyo malipong or sama na siya. Magluya. Nana. Next is first aid of burns. So, munitambal pag mapaso. So, first is try to stop the burning as much as possible. Kung ang biktima is nakuha mismo nimo sa diha kanang nasunog, mostly ani kanang sa mga balay nga nasunog. So, simpre palungon sa imong, kung naa siya sa kwarto lang, higamay lang ang kuan sunog, din simpre palungon sa nimo ang kuan burn as much as possible para dili mo kalat. Then this could mean extinguishing the fire with water, so sablikan, or taking the victim away from the location. So imo ginang ipagawas imong victim or trapping the flames by using a blanket. Next is carefully remove any jewelry or clothing near the burnt area of the victim's skin. So kung naay mga sing-sing or relo sa party sa kuan nga na paso, sa kamot nga na paso, din i-remove siya, no, para maiwas ang kanang kanang swelling, katong mapanit na. Next is give the victim over-the-counter pain medication such as ibuprofen or paracetamol. So tagaan og tambal nga mga pain reliever. Then try to keep the injured area rest if possible for the patient, as this can help to reduce the swelling. So kung mas maayo kung ipataas or ipalayo ang kamot sa kuan, ipadistansya kanang lawas pod kay para ma-reduce ang swelling kanang mapanit. Kay kung madikit siya, so na possible dako siya possible nga pag madikit sa tong panit is katong burnt area is mapanit. So next is use a cling film to cover the burn. Cling film katanay nipis nga kabantay mo ng nipis nga pangtabon og plastic ni siya pero clean ni siya. So mo na gamiton kanang pang-cover sa gulay man siguro na
gulay or sa foods kanang puti white film. Then the next is sa group na po na. Thank you.